Maaga na wala yung daddy ko. Sobrang love na love ko yung mami ko. Kinaya niyang itaguyod kaming tatlo magkakapatid. Gusto ko pa rin mag-doktor, neurologist. Mag-artista talaga ako. Kaya ko to, ganun. Pero mahirap. Kundi dahil sa project na to, wala ako dito sa kinakatayuan ko ngayon. Sobrang laking pasasalamat ko sa red hair na yan kahit ilang beses mong sinaktan yung anit ko. Ang layo na sa dating ako, pero malayo pa rin yung kailangan ko mapunta. Hi Philippine Star! This is Robin Angeles. Gumanap kong Drake Palma sa seryeng Seducing Drake Palma, and gumanap din po Yuri Animacy sa Mo Channel Section E. And this is my journey on the rise. So first photo. Family ko. 50th birthday ni Mami. Alam niyo ba may kwento ako dyan? Parang sabi ko sa mami ko, simula bata ako, pag 50 ka na, promise ko sa'yo pag-birthday kita. Nag-50 si Mami, nag-ano na ako nito, nagsastart na ako mag-workshops, ganyan, may mga ginawa na rin ako projects. Pero na-stop ako. Tapos, nag-stay lang ako sa Pampanga ng matagal. 50th birthday na niya, wala man lang ako nabigay sa kanyang gift or anything. Pero sobrang saya ko kasi pinag-birthday siya ng mga kamag-anak ko nung panahon na yun. Pero hindi ko pa rin siya napag-birthday. Sana pag mag-birthday siya next year, pag-birthday na natin. Can you tell us about your family and early childhood? Iba-iba eh. Minsan nasa lola, minsan nasa tita. Kasi si mami ko marami siyang work. So, hindi ko siya madalas kasama. Lagi siya nasa work. Tapos pag uwi siya ng bahay, si Mami, sobrang ano niya, parang siya lahat gumagawa, di ba? Ang aga magigising niyan, 4 AM, para lang magluto ng pagkain namin, baon namin sa school. Tapos, papasok siya ng work ng 8, uwi siya ng bahay ng 7, uwi na lang siya para matulog. Parang hindi ko na siya masyadong nakakasama noon, nung mga panahon na sobrang dami niyang work. Meron pa nga parang ano eh, nung kakauwi lang niya from Singapore, kasi nag-aaral pa kami noon, nahihirapan niya siya kasi wala akong dad. So, dalawang trabaho siya. So, umaga nag-nurse siya, tapos sa gabi, nagko-call center. Sobrang love na love ko yung mami ko. Kinaya niyang itaguyod kaming tatlong magkakapatid. Kaming tatlong lalaki na pasaway. Ayan. Kayo po ay pang-ilan din sa Bunso ako doon. Kami lahat may takot sa nanay ko. Sobrang strict niya. Maaga na wala yung daddy ko pa kasi nagka-brain aneurysm siya nung 4 years old ako. Pinanganak ako, nandito siya, tapos umalis siya kasi OFW siya sa Saudi. Pagbalik niya ng Pinas, 4 na ako noon. Yun lang yung tatandaan ko eh. Pagdating niya, pinapakain niya ako. So sabi niya, kain ka, tapos matulog ka. So natutulog ako, parang nagkukunwari lang akong tulog. Tapos na-realize ko na parang 3 hours na siya sa banyo, hindi pa lumalabas. Tinawag ko sila lola. Sabi ko si daddy, 3 hours na siyang... Inahanap nila siya. Tapos sabi ko, parang ang tagal na niya nandyan, gano'n. Ayun, binuksan nila yung banyo, nakita nila na ayun, nakahiga na siya. Ganun. Pati po nung parang nililibing na siya, yun lang yung naalala. So, born and raised po kayo sa Pampanga? Pampanga po talaga. Kaya parang nung pagpunta ko ng Manila, sobrang namangha ako sa lahat ng bagay. Tapos nahihirapan akong kausapin yung mga tao kasi may halong Kapampangan pa din yung pananalita ko. So parang hindi nila ako masyadong naiintindihan. Pati yung tono ng pananalita ko, para akong galit. Gano'n. Kaya palagi akong misunderstand yung mga tao. Kasi lumaki ka kasama yung mga brothers mo? Nung bata ako, hindi ko sila kasama kasi nandun ako sa parang pinsan ng lolo ko. Kasi si mami ko nasa Singapore. So may work siya dati doon. Tapos nung pag-uwi niya ng Pinas, doon lang ako kay mami ko. Kilukuya ko na lolo. Pero nung medyo matanda na kami, sama-sama na rin kami. So growing up po, ano po yung pag tinatanong sa iyo sa school? Ano yung dream mo po? Anong sinasabi? Sinasabi ko lagi gusto kong maging doktor. Kasi si mami ko, pangarap niyang maging doktor. Pero pinakiusapan siya nung lolo ko na pag-aralin muna yung nakababata niyang kapatid. Hindi siya natuloy mag-doktor. Hanggang nurse na lang siya. Hindi natuloy yung pangarap ng mami ko. Tapos lagi kami nanonood ng movie nung bata ako. Naalala ko pa, bumibili siya ng mga CD. Tapos nanonood kami Grey's Anatomy.
Tsaka gusto ko rin maging artista. Nagsusubok talaga ako maging artista nung bata ako, pero parang hindi yata para sa akin. Parang imposible naman to. Imposible ako maging artista. Kaya sinasabi ko na lang, kaya ko mag-doktor. Mag-aaral ako mabuti para makapag-doktor ako. Tsaka para matupad yung pangarap ni mami ko. Gusto ko pa rin mag-doktor, neurologist. When did you discover your talent in acting? Sa pamilya kasi namin nun, mahilig sila nanonood ng mga teleserye. Tapos ako, ginagaya-gaya ko. Tapos sinasabi ko, kaya ko din yan. Kasi iyakin din naman ako nung bata ako. Palagi pag bumibili ako sa mga tindahan, tawag nila sa akin Santino. Nung bata ako, mukha akong sobrang bait. Santino, ganyan. Sinasabi ko, ay, mag-aartista talaga ako. Kaya ko to, ganun. Pero mahirap. Next photo. First project ko to. Sobrang dami kong natutunan dito. Si Reynold, si Tommy, ako. Si Direk Easy Ferrer, nag-message siya sa manager ko. Sabi niya, sabihin mo kay Robin, mag-audition dito sa dito sa serye ko, ganyan. Punta po ako doon sa Regal. Tapos agad nakuha ko. Tapos naisip ko nun, nakuha ko dito kasi kaibigan ni Direk to, ganun. pero hindi, nag-audition po talaga ako doon. Sobra akong na-pressure nung nalalaman ko na sila yung mga makakasama ko sa series. Pero sobrang saya ko dito sa first project ko to kasi sobrang dami kong natutunan. First project ko, ang laki agad na role ko. Ang dami din nakakilalang tao sa akin dahil sa project na to. And hanggang ngayon, nandyan sila sa akin. Kaya sobrang thankful po ako sa project na to. After nitong project na to kasi, nagkaroon ako ng followers. Tapos feeling ko, tuloy-tuloy na to. Ito na yun, ganyan. Tapos parang naging kampante po ako masyado. Sa totoo lang, naging kampante po ako masyado noon. Hanggang sa unti-unti po nawala. Nagstay na ako ng Pampanga. 1 year, wala akong project. Hanggang sa bumalik ako, nag-workshop pa rin ako na nag-workshop. Hindi ako tumigil. Ang dahilan kung bakit nandito po ako ngayon, Direk Jason Paul Aksamana. Siya po yung talagang naka-discover sa akin. Wala po akong ginawa halos sa 10 taon kundi mag-workshop. Balikan ako Pampanga QC. Every other day para lang makapag-workshop. Kasi nag-e-enjoy din ako. Hindi ko lang naman siya ginagawa dahil parang pinapakita ko sa kanila na, pumupunta-punta ako sa ganito, kailangan bigyan niyo ako ng ganito. Hindi ko po siya ginagawa ganun. Ginagawa ko siya kasi gusto ko mo din matuto. So, in between sa workshops mo, nag-aaral ka din mo? Hindi po. Parang nung 17 ako, nag-stop ako mag-aral para umuwi ng QC, mag-stay ako kay Direk Jason. Sabi ko, magsa-stop po ako kasi gusto ko talagang i-focus yung pag-arte ko. Gusto kong ibigay lahat dito sa pangarap ko. Kasi ito talaga gusto ko eh. Diba? Yes, Mutya na Section E. Sobrang laking blessing sa akin ng Mutya na Section E. Hindi dahil sa project na to, wala ako dito sa kinakatayuan ko ngayon. Sobrang laking pasasalamat ko rin po sa mga co-stars ko dyan. Kay Andres, kay Ashton, and sa lahat ng Section E boys. Sobrang dami ko natutunan sa inyo and sobrang naging masaya ako sa inyo. Sobrang laki na natulong nyo sa buhay ko. Ang layo na sa dating ako, pero malayo pa rin yung kailangan ko mapunta. Parang nagpa-audition sila dyan. As in, wala na po akong project at all. Kumukuha na lang po ako ng mga racket, ganun yung posting sa social media. Sinikap ko po, nag-workshop ako na nag-workshop. Hanggang sa may nakaalala sa akin, sabi mag-audition ka dito. Hindi ko naman alam na si Andres yung magiging Kiefer. Ang dami po namin nag-audition, sama-sama kami, pati sila Ashton, lahat. Ang tagal ko po dun sa loob. Kinakabahan na ako, ang daming tanong sa akin. Sabi ko sa sarili ko, parang di na naman ako makakuha dito. Parang wala na talaga. Lahat ng friends ko, meron silang kanya-kanyang role. Halos lahat na nag-audition doon. After ilang days, may nag-message na si Miss Jen, sabi niya, Yuri Hanamichi, nag-send siya ng deck. Tapos ako, may role ako. Hindi ko alam na, ang laki pala ng role ni Yuri, di ba? Nagulat na lang ako na parang, ang laki ng role niya. Sabi, magpapapula ka ng buhok, ganito, ganyan. Basahin mo yung libro. Nung binasa ko yung libro, laki na role, grabe. Paano ko gagawin to? Hanggang sa nag-focus talaga ako, ginawa ko lahat para maging Yuri Hanamichi. Pero ano reaction ni mommy naman? Sobra siya natuwa kasi 'di ba parang dumating na kasi ako sa parang syempre 1 year ka walang ginagawa. Sabi ng mami ko, aral ka na? Wala ka naman, parang wala na yung ginagawa mo. Iniisip ko nun, puro na lang ako pangarap. Parang hindi ko maaabot to kahit anong gawin ko sa buhay ko. Ganun. Tapos bigla sabi ko, last na lang, audition ako dito.
Nakuha ako. Tapos si mami, ang saya-saya niya. Tapos sabi ko, ma, ang laki ng role. Tapos nagulat siya. Tapos nagulat pa siya lalo. Si Andres yung kasama ko. Diba? Nung lumabas na yung mutya, hindi namin expect na ganun kadaming tao yung tatanggap sa amin. Kaya sobrang pasasalamat namin. Kami lahat dito, wala kami sa kinatatayuan namin ngayon kundi dahil sa mga taong sumuporta sa mutya. Grabe curious lang kami at reaction sa kailangan ng red. Hindi po talaga ako nagdalawang isip. Sabi ko, sige, papapula akong buhok. Game. Role yan eh. Diba? Ako po kahit anong pagawa sa akin, kung anong gusto ng director, gagawin ko. Trabaho ko po yan eh. Diba? Buti naman nga, gusto pa din nila ako, tanggap pa din nila ako kahit black na yung hair ko. Pero sobrang laking pasasalamat ko sa red hair na yan kahit ilang beses mo sinaktan yung anit ko. Diba? Yan. Para sa akin, ang taping, ang binabayaran lang nila sa'yo yung paghihintay mo. Hindi nila kailangan bayaran sa'yo yung pag-arte mo, kung anong gagawin mo sa character mo, kung anong pag-aaral man yan or preparation. Kasi passion mo yung pag-arte. Who are your acting influences? Si Elijah Canlas, JC Santos. Sobrang gagaling nila, ang deep nilang artista, sobra. Sa ibang bansa naman, Brad Pitt, Leonardo. Ako po, nag-sign ako sa Viva. Kay Direct Jason din po, dinala niya ako doon. 17 ako noon. Tapos sumasama ako lagi sa mga guestings ng Bote Jew. Sabi ko, sama mo ako dyan para may gawin ako, para may work ako. Pero hindi pa rin ako nakaka-arte nun. Parang sumasama lang ako as extra. 1, 2, 3. Fourth photo. Dream car. Diba? Lumaki ako na wala kaming sasakyan. Kahit saan kami magpunta, parang yung nakikita ko sa mundo, pare-parehas lang. Same yung mall na pinupuntahan ko, same yung mga lugar na pinupuntahan namin ni Mami. Pag lumilibot ako, masaya na ako. Pag naman, yung mga tito ko, nakikisakay ako sa kanila. Tuwan-tuwa pa nun ako pag nakakasakay ako ng kotse. Nung nagkakotse ako, sobrang saya ko, di ba? Sobrang laki nito para sa akin. Hindi ko maisip na makukuha ko siya ngayong taon na to. So, nag-LRT po kayo, bus, jeep, Oo. before? Alam mo, may nun. Yan, workshop days. Kakatapos ko lang mag-workshop niyan. Kasama ko pa si Kurt. Sa ako, sa Viva. Ano yun eh, naghahanap ako kung paano ako kikita ng perang pamasahe. Parang nung una nadidiskarte ko yun. Pero hindi ako kumakain nga minsan eh, para sakto yung pamasahe ko hanggang pauwi. Mahal, parang paano ako magsusurvive dito, paano ako matatapos yung pag-workshop ko. Lagi pa nga ako nangihiram nun kay lolo ko. Ganun sa mga tropa ko. Ayokong nag-absent, ayokong nalilate. Hindi ako napapagod kasi nga gaya po na sabi ko kanina, masaya ako pag nakaka-arte ako. Parang hindi ko siya iniisip na napapagod ako. Masasabi po na yun yung parang first fruit of hard work. Na yun yung Oo. first big purchase mo. Oo, sa totoo lang. Pero hindi ko pa bayad yan. Sinasabi ko na dyan, hindi ko pa bayad yan. Parang malapit na siguro. Pero ikaw po nagde-drive yan. Hindi po. Si kuya ko po, buti na lang nandyan siya para sa akin. Buti na lang marunong siya magmaneho. Si kuya ko hindi niya ako iniwan. Simula na nagkakotse ako. Parang, dati pa naman kasi, gusto na sumasama sa akin yan. Ako naiirita ako kasi gusto ko mag-isa lang ako. Gusto ko talaga gulatin ko na lang sila na nakakatulong na ako sa kanila. So, nagkasasakyan ako, parang, wala, paano ko mamanehuin to? Wala akong lisensya, hindi ako marunong mag-drive. Nagpapasalamat ako sa lahat ng tao, sa mga fans, sa mga boss, sa mga director po na tumulong sa akin. And syempre sa family ko. Diba? Simula bata ako hanggang ngayon, hindi niyo ako pinabayaan kahit na minsan loko-loko ako. I love you, Mami, and sa mga kuya ko, I love you. Kumal kayo lagi sa family. Ano kayo like? Hindi. Hindi ko sasabihin yun. Love na love ko sila sobra. Pero ngayon naman, nasasabi ko na sa nanay ko, love you, Ma. Kasi nami-miss ko talaga siya, di ba? Araw-araw yung trabaho mo, hindi mo na makikita nanay mo. Minsan nga, ano pa siya eh, parang siya na yung naiinis ngayon eh, pag natawag. Tatrabaho ako! So, si Mami po hanggang may nagtatrabaho pa siya? Opo, hindi ko pa po siya pwedeng patigilin, wala pa po ang pambabayad sa kakainin nila. So yun yung pinaka-goal ko. Pag nabilang ko ng bahay yung nanay ko, nabilang ko siya ng Rolls Royce, hindi naman. Pag nabilang ko siya ng bahay, kasi matanda na yung nanay ko sa tutulong, dami na sakit. Gusto ko na siyang patigilin. Tama na, Ma. Malapit na. Hintay mo, ha. Kailan po kayo isip ang Mami? Sobrang madalang na lang. Kasi halos everyday po yung trabaho ko. Parang meron po akong 2-day break ngayon na saya-saya ko. Actually, hindi ako masaya kasi wala
Wala akong trabaho ng 2 araw. Hindi ako sanay, parang hindi ko alam yung gagawin ko sa araw ko. Pero, ang saya-saya ko kasi parang mga 4 weeks straight, na 3 hours lang yung tulog ko, dire-diretso. Ang saya. Alam mo, kahit di ka natutulog, masaya sa pakiramdam kasi ang dami mong ginagawa. May isa pong nag-viral na photo ng Ginagawa namin yun every year. Tapos parang 4th year ko na yun, 5th year na ginagawa. Twice a year ko namin ginagawa yun. Pag kasi ginagawa ko yun dati, nagre-request lang ako palagi. Tapos nagsosorry ako, nag-thank you kay Lord. Naghihila ako. Sana matulungan ko na sa mama ko. Sana maabot ko yung mga pangarap ko sa buhay. Pag artista lang kaya ko, Lord, ito na talaga eh. Ibigay mo na sa akin. Ganun. May mga ganun pa ako nun. After ilan months, 26 din. Nung nalaman ko na mutya. Same siya, 26. So parang God's plan to. Binigay na niya sa akin. Yun na yun. Tapos yung taon na to, nung naghila ako, yung nag-viral, talagang puro pasasalamat lang nung naghihila ako. Kasi wala na akong mahihiling. Kung binigay sa akin ni Lord, lahat na meron ako ngayon. Sa totoo lang, hindi pa naman malalaki. Hindi ko pa naman naabot yung mga pangarap ko talaga na pangarap. Wala na akong ibang ginagawa kung hindi magpasalamat. Wala na akong hihilingin. Alam niyo, sa totoo lang, hindi naman ako ganun dati. Sobra akong napapalapit sa Diyos ngayon. Pero hindi ako nakakapagsimba. Pero lagi ko siyang kinakausap. Last photo. Ready ka na ba? Ikaw. Ay, wow. Ito ang series natin ngayon. Seducing Drake Palma. Diba? After mutya, binigay niyo po sa akin to. Maraming salamat, Boss Vic, Boss Val, Boss Veronique, Miss Nid. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat, Viva Family. Boss Vincent, yes. Shoutout sa inyo. Mabasa niyo po sana to. Ito yung first lead project. Yan, sasabihin ko na. Pero ayaw kasi siya sabihin na lead na kasi malayo pa po. Pero yun, napakalaki po ng project na to para sa akin. And first time ko din po makakatrabaho si Angela sa isang project. Nakatrabaho ko na pala. Nag-shoot na ako. Hindi makakatrabaho. Parang sobrang saya ko nung binigay sa akin to kasi kakatapos lang ng mutya, agad-agad may kasunod. May pinch movement naman. Ano yun? Parang pinch. Wala, hindi pa din po ako makapaniwala na gumaganap ako sa mga di ba? Kasi sobrang pangarap ko yun simula bata ako. Kaya hanggang ngayon, hindi ko pa rin natatanggap pag may bago akong trabaho. Hindi pa rin ako naniniwala eh. Parang feeling ko na nanaginip pa rin ako. Unang-una, nagpa-black hair ako. Tapos, si Yuri tsaka si Drake, magkalayo. Magkaiba. Sabi din sa akin ng director ng Drake, Direk Chris, maraming salamat sa iyo. Ang ganda na serye natin, Direk. Love you so much. Na sana wala siyang makitang Yuri and Namichi sa Drake. Sabi ko, promise ko sa iyo yan, Direk. Aralin ko yan. Si Directed, tinakot kami niyan. Shoutout sa iyo, Directed. Love you. Tinakot kami niyan. Dapat basahin mo yung libro. Pag di mo binasa yan, aalis sa iyo yung role. Tinatakot niya kami ganun. So, natutunan ko yun. Nadala ko dito. Binasa ko yung book, binasa ko yung script. Talagang sobrang daming workshop. Shoutout kay Miss Ana Fileo. Thank you so much din po. Dami kong natutunan sa'yo. And napakaganda na serye natin. Ito nga, connected siya dito. Parang ito yung sabi ko sa sarili ko. Sana, someday, pupunta ako sa set, nakasasakyan na. Kasi nahihiya po ako pag madami akong dala, ang baduy ko. Tapos, kayo ba? Kamusta kayo? kami dalawa? Masaya. Masaya kami. Sobrang daling katrabaho ni Jella. Sobrang buting babae. And napakagaling din niya. Malaki rin pasasalamat ko sa kanya kasi nagtulungan talaga kami para magawa namin na maayos yung serye na to. Ano naman yung take mo namin? Kasi parang magkaka-Phantom. Masaya po ako na sinusuportahan niyo po kami. Sinusuportahan niyo ako, si Ashton, si Andres, si Jella. Sana wag po kayo mag-away-away kasi kung ano man po yung binibigay na project sa amin, ginagawa po namin kasi mga aktor po kami. Marami pa po kasi kami natututunan sa totoo lang. Kung ano rin po yung ibibigay sa amin, masayang na po kami doon. Si Ashton, sobrang dami naturo sa akin, sobrang buting babae, sobrang makajos, lahat. Ay, Ashton, sobrang bait niyang babae. Single po ako until now. Work muna. Tama to, eat, sleep, work, repeat. De joke lang. Minsan, maging masaya ka din. Pero,
trabaho muna. Section Ignition. Shoutout Coach Kevin. Napasayaw po nila ako ng ganito. Sobrang gulat na gulat po ako na kaya ko palang gawin yon, na kaya ko palang mag-perform sa madaming tao. Ayun, dami ko din natutunan. Di ba, natuto ako sumayaw, natuto ako kumanta, nawala yung kaba ko dahil sa mga fan meet na ganito. Tapos, ito pa, sobrang laki nito, Araneta Coliseum. Ay, kung ano naman po yung bigay nyo sa akin. Halimbawa, pagsusulat nyo akong kanta, gagawin ko po. Pagsulat nyo akong kanta, pasayawin nyo, kahit kumanta po kayo ngayon. Joke lang. Kaya ka na naman eh. Kung may opportunity pong ganun, bakit hindi, di ba? Ito galing po ako dun kanina. Hanggang ngayon pa din po, may kaba pa din. Sobrang mahihain po kasi ako, pero yung buong Dabber Cats, tinutulungan po nila ako para mawala yung hiya ko. Tinuturuan nila akong paano mag-host. Talagang tinuturuan nila akong paano sumayaw. Sobrang natuto akong sumayaw dahil sa Itbulaga din kasi 10 minutes, 15 minutes, dapat alam mo na yung sayaw mo. Kasi within the day nila ituturo. Kailangan mo talagang practicein yan. Diba? Sobrang thank you po sa kanila. Sobrang laking opportunity po nang binigay nyo sa akin. Sana po, regular ako dyan. Hindi, joke lang. Okay na po ako sa every Friday. Maraming salamat po. God bless you. What's next for Robin Angles? Secret. Hindi. Abangan nyo. Sana naman. Mapagbigyan. Sana po magkaroon ako ng pelikula ngayong taon na to. Sana ibigyan sa akin ni Lord. Pero hindi ko po inihiling kay Lord. Kung gusto mo lang naman ibigay sa akin. Pero balikan nyo itong video na to. Ngayong taon na to, tingnan nyo. Promise ko sa inyo, may pelikula ako. Marami pa po akong gusto ma-achieve. Malayo pa. Sobrang layo. Ayun, muna. Gusto ko mag-movie. Nailipat na ng bahay si Mami. Gusto ko makapag-aral ulit. Mga luho. Wala akong luho sa katawan eh. Alam niyo po kung ano man po yung mga sinusuot ko ngayon, kung ano man yung meron ako ngayon, galing po lahat yan sa fans. Kaya sobrang pasasalamat ko po sa kanila. Dream role ko, yung parang hindi ka totoo. Gets mo yun? May moving ganun eh. Ano na lang, alam yung kay Leonardo DiCaprio na Basketball Diaries. Hindi mo alam yun. Luma na kasi yun eh. Sobrang galing ni Leonardo dun. Sobrang dami yung emotions. Pangarap ko mga trabaho, Julia Barreto and Nadine Lustre. Sana someday, di ba, maka-leading lady natin sila. Hindi naman masama. Malay mo lang, di ba, nangangarap ka lang. Tapos, alam mo, nakakatawa yung maglabas ka rice cooker dito. Stalin. And this is my journey on the rice. Ang hirap. Ayan. Oh. Natuwa ka, no? This has been Robin Angeles, and please subscribe to Philippine Star. Like this video, and i-follow nyo din po ako sa Instagram at RobinAngeles_. And marami pa po kayong aabangan sa akin. Una-una po sa lahat ng Seducing Drake Palma. Every Friday po yan sa Vivo One. And every Friday din po sa Itbulaga and Vivercada, Ultimate, FunCon, and Grand Concert. Marami po tayong mga kasama dyan na mga kabibas natin, di ba? Ayun po. Sana bili po kayong ticket dito, panoorin niyo po kami, madami po kami dyan, mag-enjoy po kayo. Yes.